Tapos ka na ba nag-demo? Wala na akong... Ba't ang picture to? Lalagay sa YouTube. Ba dapat to? Lalagay ko sa YouTube. Ano daw yan? Why are you taking pictures, man? Saan sa YouTube? That's for what? Hindi ka... Ito ngayon si Amy, siya ang owner at manager nitong Pangasinan Variety Store dito sa Toronto. So yung kanyang store, meron ding maliit na restaurant among the many businesses in Toronto by Filipino Canadians. So ito si Amy. Kumusta, Amy? Oh, okay lang po. Meron kang mga tinda dito sa store mo at napag-alaman ko sa'yo na sa'yo na rin lahat to, pati yung building. Oo. Oo. So, gano'ng katagal na yan? Magdadalawang taon lang. Okay. Itong business na ito. Ano mga business mo? Ang mga paninda ko, mga galing sa atin, sa Pilipinas. So, mga Philippine food. Yan, yung mga paninda ko. Okay. Ayun naman mga ito mga pagkain na nandito, mga niluluto mo. Usually, ang mga ano ko, yung kilawin. Nagluto ako ngayon ng kilawin, adobong pusit, adobong manok, dinengdeng, nasabi nila sa Ilocano, sinigang na baboy, pritong bangos, saka pritong galonggong, tortang talong. Iyon ang mga niluluto ko. Kaya usually ang palaging gustong-gusto ng mga, alam mo na, kababayan natin, mga dinengdeng. Okay. Sino-sino naman ang mga customers mo dito sa store mo? Karamihan naman yung, alam mo na, yung mga kababayan nating mga Pilipino, pero marami ding pumapasok dito na mga, mga puti, Canadian, mga ibang lahi, kumakain din ng luto ko. Kaya binabalik-balikan din yung mga luto ko dahil palagi nilang sila sinasabi masarap daw. Ano ba yung pinaka-popular na luto mo dito? Ang gustong-gusto nila talaga itong dinagdakan at saka yung dinengdeng. Ano ba yung dinakdakan? Saka yung dinengdeng? Pakipaliwanag mo nga. Okay, ang dinagdakan, bumibili kami ng bili at saka yung tainga. Binuboil namin muna yon, iniihaw, pagkatapos kinakat ng maliliit at tapos lagyan namin ng mga salt and pepper, onion, garlic. Iyon ang So pork yan? Oo, pork. Yung dinendeng naman? Yung dinengdeng, usually ang nilalagay ko doon, either pritong isda, inihaw na isda, lagyan ng gabi, or yung kamuti, mga ampalaya, mga talong, zucchini, iyon ang mga niluluto ko. Okay, napag-alaman ko na itong variety store at restaurant na kinaroroonan mo ngayon, itong building na to, sa'yo na? Oo, kaya. Oo, so naipunta mo to sa matagal na pagtatrabaho dito sa... matagal na pagtatrabaho, sa pagtitiis kong naging nani, nag-ipon ako para lang ma-fulfill ko yung dream ko. Talagang, noon pa talagang gusto kong magkaroon ng Filipino store. So ngayon, sa pag-iipon, nadala ko rin lahat yung mga pamilya ko dito, mga kapatid ko. At sa awa ng Diyos, napundar ko rin ito. Kailan mo na-acquire tong building nito? Nabili ko like 2 years ago. Today is 2011, I think 2009. Okay. So, magmula noon, umpisa ka na itong tindahan mo sa kayong maliit na karihan? Oo. Since then, yun na, nag-umpisa na akong nagtinda ng ganitong sari-sari store at saka kaunting kainan since 2009. February noon. Okay. So far, nakaka-survive ka naman by... So far naman, walang problema. Gawa nga ng, siyempre, ang sabi ko naman na itong building na ito sa akin, sa taas, pinapaupahan ko, kaya parang hindi ako nagre-renta. Sabi mo, meron ka ring negosyo rin doon sa basement, itong building? Sa baba, karaoke bar yun sa baba. Oo, saka ano pa yun nandyan? May mga panindang mga damit doon. Kaya kung yung mga ibang tao dito na gustong mamili ng mga damit,
Kung gusto nilang bumaba at tumingin ng mga damit ng mga pambata, pang winter, mga kumot, marami sa baba. So, pwede mo ba sabihin sa akin kung taga saan ka sa Pilipinas? Saan ka nagmula doon? Taga ako sa Bayambang, Pangasinan, sa San Gabriel, noon nung bata ako. Pagkatapos nung umuwi ako 1995, nilipat ko yung bahay namin noong 1995 sa Nibaloy Norte, Bautista. Galing din pala ako sa sa Lebanon, Beirut, Lebanon. Nagtrabaho ako doon bilang nani. Nagsasahod ako ng $150 a month. Ano yung $150? $150 US a month. Nagtiis ako ng 3 taon na iyon lang ang sahod ko. So, nagtrabaho ka rin dito sa Canada Nagtrabaho bilang din nani rin? Nagtrabaho din ako ng ilang taon dito. Nagsahod din ako ng mga 650. Nagtiis ako bilang nani. So, ang naging sahod ko noon is 650. Ang amo ko ay mga Hudyo.